Grabe, matapos ang masyadong intense na pangyayari sa nakaraang kwentuhan natin ay puro masasaya naman ang mga kaganapan na matutunghayan natin dito sa part 7 ng ating pagbabalik tanaw sa buhay ng prinsesa. Ito na nga, muling binalikan ng grupo ni Rab si Reyna upang alamin at kumustahin kung sinusumpong pa rin ito ng paninigas ng katawan pero laking gulat nila dahil kakaibang Reyna naman ang nadatnan nila. Isang Reyna na masayahin at madaldal at napaka-aktibo. Napakadaming dalang pasalubong ang grupo ni Rab para sa maglolo mga katutay at labis-labis naman ang tuwa nila habang iniisa-isang iabot ni Rab sa kanila ang mga daladala. Merong sangkatutak na mga damit, tsinelas, pagkain ni Reyna syempre na chicken joy. At kung ano-ano pa huwag na natin isa-isahin at maubos ang oras kulang na lang kasi idalhin na ni Rab ang isang department store. Habang nagkakasiyahan sila sa loob ng bahay ay madami ding mga marites ang nanonood mula sa labas ng bahay. At yung isang matandang kapitbahay ay hindi nakapagpigil na hindi umentrada at ito ang kanyang mga sinabi. Po, may mga kapitbahay, oh. Lola, kumusta po si Reyna dito, Lola? Ay, natuwa na nga kami, sir. Natuwa Kanina po kayo? kasi ay tinanong namin kung kilala yung nakatayo. Yung anak ko ay kilala, Ate Litlit daw. Ay, kilala. Tapos si Ma'am Bait, yung maestra dyan sa labasan, kilala din. Kilala din. Kaya salamat sa Diyos, sabi ko, gumagaling na. Napakagaling naman ano po. Malaki pala agad ang ipinagbago ni Reyna dahil dati nga daw ay hindi ito nakakakilala ng ibang tao, pero this time, nakilala niya yung kapitbahay nila. Well, thank you Lord at hinaplos mo ang katauhan ng prinsesa. Sinabihan naman ni Rab si Reyna na sukatin ang kanyang expensive na branded shoes at talaga naman na saktong-sakto sa mga paa ng prinsesa. At excited na nga ito na gagamitin na niya kaagad kaya, ipinasuot na rin ang ibang damit at pantalon sa kanya. Pagkabihis ng prinsesa ay kaagad na itong lumabas ng bahay kung saan ay nakatambay si Kalingap Edu at ibang kasamahan nila. At syempre, hindi na nakapagpigil ang prinsesa na lapitan ang prinsipe at nakupo, hala ka Reyna. Anong ginagawa mo kay Edu? Bakit panay-panay ang pagpapakyut mo? At may payakap-yakap ka pa dyan hahaha. Grabe ka Reyna ha, crush mo na ba talaga ang prinsipe? Napakaganda nilang tingnan mga katutay. Ang saya-saya ng kapaligiran lalo na at, nung mga panahon na yun ay wala pa yung mga sulsol at gustong guluhin ang pagbablog ni Rab sa prinsesa. Maya-maya lang ay bigla namang hinila ng prinsesa ang prinsipe at mukhang dadalhin na yata niya ito sa ibang mundo. Yung mundo na silang dalawa lang ang nakatira, hahaha joke lang po pero ang cute talaga nilang tingnan. Hanggang sa magpaalam na si Rab upang umalis ay ginusto din ni Reyna na ihatid ang mga ito hanggang sa may kalsada. Reyna, gusto mo ba talaga silang ihatid or ayaw mo lang na mapalayo sa iyo ang prinsipe? Kasi hanggang sa tabing kalsada ay hindi mo pa rin tinitigilan si Edu at panay-panay pa rin ang yakap mo. Naku, mukhang umiibig na nga yata ang dalagita eh. So, mga katutay sana ay nagustuhan ninyo ang ating naging topic today at kung sakaling gusto pa rin ninyong balikan natin at muling buhayin ang nakaraan ni Reyna ay paki-comment na lang po sa baba at sana ay huwag ninyong kakalimutan na magtamsak at yung mga hindi pa yumayakap ay pakinalang din. Maraming salamat muli sa pagsama sa akin sa journey na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at mag-ingat po sana kayo palagi.